Ang manika ni Lira. Si Lira ay isang batang mahilig sa mga lumang gamit. Tuwing may garage sale o ukay-ukay, palagi siyang naghahanap ng mga kakaibang bagay, lalo na ang mga lumang manika. Isang araw, napadaan siya sa isang maliit na tindahan sa gilid ng bayan. Dito niya nakita ang isang manika na gawa sa porselana. Maputi ito, may mahabang buhok na parang tunay, at nakasuot ng lumang damit na tila galing pa noong unang panahon. Nakapako ang tingin ng manika sa kanya, at sa kabila ng luma nitong anyo, may kakaibang hatak ito kay Lira. Binili niya agad at dinala pa uwi. Sa unang gabi, narinig ni Lira na may kumakaluskus sa kwarto. Nang damilat siya, nakatayo ang manika sa gilid ng kama. Kahit na tiyak niyang inilagay niya ito sa istante bago siya natulog, inisip niyang baka nagalaw lang, kaya't ibinalik niya ulit. Ngunit habang lumilipas ang mga gabi, mas lalo itong nagiging kakaiba. Minsan, may naririnig siyang mahihinang tawa ng bata. May pagkakataon ding gumagalaw ang ulo ng manika, dahan-daan sumusunod sa bawat kilos niya. At minsan, nagigising siyang nakatingin sa kanya ang manika, nakapwesto sa mismong una niya. Nang araw ng kanyang kaarawan, dumating ang pinakamalalang pangyayari. Habang tulog siya, nagising siya sa malamig na bulong. Ako si Clara, ibalik mo ako. Nang ibukas niya ang mata, nasa ibabaw na ng dibdib niya ang manika. Ang mga mata nitong porselana ay nagkulay itim, at ang bibig ay dahan-daang gumagalaw, para bang sinusubukan magsalita. Sa sobrang takot, ibinato niya ito palabas ng bintana. Ngunit kinabukasan, pagpasok niya sa kwarto, naroon muli ang manika, nakaupo sa kanyang kama, nakaniti, at may bahid ng dugo sa gilid ng damit nito. Doon na niya nalaman ang manikang yon ay sinasaniba ng kaluluwa ng isang batang namatay na mahigit 1 siglo na ang nakalipas, at ngayon, tila si Lira na ang pinili nitong maging bagong kalaro habang buhay. Kinabukasan, hindi mapakali si Lira, kahit anong gawin niya, bumabalik at bumabalik ang manika. Sinubukan niyang itapon sa basurahan, ilibing sa bakuran, at kahit sunugin, ngunit laging nagbabalik ito sa kanyang kama, walang kahit anong bakas ng pagkasira. Dahil sa takot, nagsimula siyang magtanong-tanong sa mga kapitbahay tungkol sa tindahang pinagbilhan niya. Dito niya nalaman na matagal nang sarado ang tindahang yon, at ang matandang babae nagbenta sa kanya ay matagal nang patay. Lalong nanindig ang balahibo ni Lira. Isang gabi, muli siyang nagising sa bulong, ngunit ngayon, malinaw na malinaw ang tinig. Ako si Clara, ibalik mo ako sa bahay. Pagmulat niya ng mata, nakita niya ang manika nakaupo sa mesa, nakatitig sa kanya, at may hawak na maliit na piraso ng papel. Nanininig ang kamay ni Lira ng pulutin ito. Nakalagay ang isang lumang address sa papel, tila isinulat ng isang bata. Kinabukasan, nagpasya siyang sundan ng pahiwatig. Pumunta siya sa lumang baryo na nasa dulo ng bayan. Doon, natagpuan niya ang isang bahay na tila iniwan na ng matagal. Ang mga bintana ay nakasara, puno ng alikabok at sapot ng gagamba, at ang pinto ay halos mabuwal sa kalumaan. Ngunit ang nakakakilabot, habang nakatayo siya sa harapan ng bahay,
Naramdaman niyang kumikilos ang manika sa kanyang braso. Ang mga daliri nitong porselana ay dahan-daang gumalaw, tila ba tinuturo ang pinto. Pinilit ni Lyra ang sarili niyang pumasok sa loob ng lumang bahay. Naamoy niya ang amoy ng bulok at alikabok, may mga lumang larawan sa dingding, at isa roon ay ang larawan ng isang batang babae na hawak ang parehong manika. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat, Clara 1897. Biglang bumukas ang pinto sa itaas ng bahay. At narinig niya ang yapak ng bata. Nang tumaas ang tingin niya, may anino ng batang babae na nakatayo sa hagdan, nakangiti, at hawak-hawak din ang isang manika. Salamat, dinala mo ako pabalik. Ngunit bago siya makagalaw, napansin niyang hindi na ang manika ang nakapulupot sa kanyang braso. Isang malamig na kamay ng bata na, tila, matagal ng patay. Nanlamig ang buong katawan ni Lyra nang maramdaman niya ang malamig na kamay ni Clara. Dahan-dahan siyang gumatras. Ngunit bawat hakbang ay tila humihigop sa kanya ang dilim ng lumang bahay. Ang mga larawan sa dingding ay tila nakatitig, at ang mata ng mga ito ay sumusunod sa kanyang galaw. Bakit ka nandito? Ano ba ang kailangan mo sa akin? Hindi ako matahimik, ikinulong ako. Ang manika ang aking saksi. Sa isang iglap, kusang gumalaw ang manika at nahulog sa sahig. Sa pagbagsak nito, biglang nagliwanag ang paligid at parang pelikula na bumalik sa nakaraan ang lahat. Nakakita si Lyra ng isang eksena, isang batang babae, si Clara, nakaupo sa tabi ng lamesa habang nilalaro ang manika. Biglang pumasok ang isang babaeng matanda na may hawak na itak. Hindi ka makakatakas, Clara. Hindi mo dapat sinabi ang nakita mo. Nagtago si Clara sa likod ng kortina, hawak-hawak ang manika, ngunit nahuli rin siya. At doon siya sinaksak ng sariling tiyahin dahil nakita niya ang pagpatay nito sa kanyang mga magulang para mapasakan niya ang kanilang kayamanan. Sa huling hininga ni Clara, niyakap niya ang manika at doon na siya nanatili na hulum ang kanyang kaluluwa. Biglang bumalik ang lahat sa kasalukuyan. Nanininig si Lyra at hawak pa rin ang manika. Ngunit na yon ay nakatitig ito sa kanya na parang may luha sa mga mata. Lyra, tulungan mo akong makapaghiganti. Biglang nagbukas ang sahig ng lumang bahay, at mula rito'y lumabas ang isang anyo ng matandang babae, ang tiyahin ni Clara, nakabalot sa kadiliman, may matatalas na kuko at mata na nagliriyam. Walang makakapagpalaya sa kanya. Nanininig si Lyra habang nakaharap sa aninong bumangon mula sa sahig, ang tiyahin ni Clara, na yun ay isang halimaw na nababalot ng puot. Unti-unting lumapit, kaluskus ng matatalim na kuko ang bumabalot sa buong paligid. Hindi mo siya maliligtas, bata. Sa akin siya habang buhay. Ngunit mahigpit na hawak ni Lyra ang manika. Ramdam niya ang tibok ng isang pusong hindi dapat tumitibok. Muling nagsalita ang tinig ni Clara. Lyra, ako ang susi. Gamitin mo ako. Parang kusang gumalaw ang mga kamay ni Lyra. Inangat niya ang manika at sa sandaling yun, kumislap ang mga mata nito. Isang malamig na hangin ang bamalat sa buong bahay. At biglang nabalot ng liwanag si Lyra. Hindi ka na makakapanakit pa. Nagliyab ang katawan ng matandang anino, ngunit mabilis itong sumugod. Sa bawat hakban nito, dumidilim ang paligid, parang hinihigop ng lupa ang bahay. Napatras si Lyra at muntik na mabitawan ang manika, ngunit biglang gumalaw ang mga braso nito, itinuro ang sahig, at kusang nabuo ang hugis ng isang bilog na nagliliyab sa ilalim nila, parang sinaunang dasal. Lyra, hawakan mo ako ng mahigpit. Sinunod niya ito,
At sa isang iglap, nagsimulang sumigaw ang anino ng tiyahin habang hinihila ng bilog ng apoy, nanininig ang sahig, nagsisibagsakan ang mga larawan, at naglalagablab ang mga kortina. Hindi pa ito matatapos. Sa dugo ng bawat batang babae, magbabalik ako. At tuluyan itong naglaho, iniwan ang katahimikan. Humihinal si Lyra, hawak pa rin ang manika, ngunit nang tumingin siya rito, iba na ang anyo ng mukha, hindi na malungkot, kundi payapa na. Salamat, Lyra. Malaya na ako. Hunti-hunti nagbabasag-basag ang manika hanggang sa maging pira-piraso. At sa huling iglap, isang malamlam na liwanag ang umangat at naglaho sa hangin. Makalipas sa isang linggo, naging payapa na ang buhay ni Lyra. Tuwing linggo nagsisimba siya at lagi niyang ipinagdadasal ang naging kaibigan niyang manika. Maraming salamat sa muling pakikinig na maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Miniblog para updated ka sa bawat kwento.